Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Binatikos sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang umano'y mga naging kapabayaan o lapses sa seguridad sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ang tinukoy na dahilan kaya naipasok ang mga baril na ginamit sa krimen sa loob mismo ng paaralan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang balita ko po, pag nagko-commute yung bata, hinatid ng yaya o naka-tricycle, naka-motor, yung bata ay sinasubject po sa search. Mayroon po mga metal detector. Pero pag nakakotse, baba yung bata, pasok doon sa gated compound, papasok na sa hallway, diretso na sa classroom. Kinwestiyon ng Senado ang tila kawalan ng maayos na security protocol ng Ateneo de Zamboanga University sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kanina. Tinanong ni Senator Erwin Tulfo sa kinatawan ng ADZU kung paano naipasok sa loob ng paaralan ang dalawang baril na ginamit sa shooting incident noong Martes. Pag nakakotse ho yung bata, hinatid po ng sasakyan, at not only here in Zamboanga, San Risa, even here in Metro Manila. Napapansin ko mga private schools. Diretso po, titignan lang po ng gwardiya yung sasakyan, yung loob, pero hindi naman matikikita yung laman, dala-dala ng bata na bag. Chinek ho ba ninyo? May nakita ho ba kayong problema para maiayos po ng school yung kanilang security? Sinangayunan naman ng Zamboanga Police Chief Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. ang tila maluwag na seguridad ng universidad. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Ayon sa pamunuan ng ADZU, mayroon silang 25 security guards sa paaralan na regular na nagche-check sa dinadaanan ng mga estudyante. 3 hanggang 4 dito ay nasa gates ng eskwelahan, habang ang iba ay nakakalat sa bawat palapag ng building at paligid ng paaralan. Ngunit aminado ang ADZU na wala ni isa sa mga security guard ang nakaposte sa nasabing rampa kung saan dumaan ang menor de edad na suspect. Unfortunately, there is a ramp in that building, which is an access for those who may have a hard time climbing up the floors through the stairs. So sa mga ating mga estudyante na may kapansanan at sa mga nagdadala ng mabibigat na mga gamit. This ramp is closed, normally closed, and ino-open lang siya kapag po may dumadaan na estudyante na with disability. And at that time, the ramp was open because a student will pass through. And unfortunately, ito po yung ginawang access point para po makalusot po doon po sa security na meron in the building itself. Sa ngayon, patuloy ang sariling investigasyon ng paaralan kung paanong nakalusot sa inspeksyon at nakaraan ang shooter sa nasabing lugar. Kasalukuyan din nilang nire-review ang closed-circuit television footage sa kung ano ang talagang nangyari. Samantala sa kaparehong pagdinig na ibahagi ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC na malaking hamon sa kanila ngayon ang investigasyon sa online activity ng naturang child in conflict with the law bago mangyari ang insidente. Ayon kay Undersecretary Aboy Paraiso, hindi pa nila makumpirma kung may kaugnayan ito sa mga bayolenteng online games o kung sa online platforms din ba nabuo ang plano ng nangyaring pamamaril. Binigyang linaw ni Yusek Paraiso na matatagalan o posibleng umabot sa 2 buwan pa bago sila makakuha ng impormasyon na magagamit sa kanilang investigasyon mula sa online platforms. It highlights the problem
po talaga ng jurisdiction over the platforms, whether it's the social media platform of the child, whether it's the messaging platform where he was, if there was predation, if there was grooming, yun yung nagiging challenge yun natin. Bunsod nito, hinihiling ng CICC na maamyendahan ang kasalukuyang mga batas upang mabigyan sila ng kapangyarihan at jurisdiksyon sa online platforms. Sa ganitong paraan nila, mas magkakaroon sila ng kontrol at madali nilang mapipigilan ang pagkalat pa ng ganitong karahasan na nagsisimula sa online. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumisita sa Zamboanga City sina Interior Secretary John Vic Remulla at Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. para personal na tignan ang takbo ng investigasyon sa nangyaring shooting incident sa isang universidad doon noong Martes. Tiniyak ng dalawang opisyal na nakatutok sila sa isinasagawaang investigasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. But let me assure you, Zamboanga is safe. Again, let me assure you, Zamboanga is safe. And we will keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly. Hindi refleksyon ang kabuoang sitwasyon sa Zamboanga City ang nangyaring pamamaril sa isang malaking universidad noong Martes ng umaga. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, isolated na maituturing ang pangyayari at hindi pangkaraniwang nagaganap sa lungsod. Nilinaw rin niya na hindi cultural clash at walang kinalaman sa usapin ng magkakaibang pananampalataya ang punot dulo ng insidente. We're here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well. So it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability. Sinabi rin ng kalihim na mag-isang kumilos ang shooter at walang tumulong dito. The police report will come out in due time, but the facts remain that as far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Una nang sinabi kahapon ni Secretary Remulla na malaki ang posibilidad na na-radicalize ang child in conflict with the law ng online game na Roblox. Kaya naman ang Philippine National Police umaasa sa mga digital evidence para matukoy ang tunay na dahilan ng pamamaril ng estudyante. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng memorandum ang Bureau of Corrections o BUCOR upang paalalahanan ang kanilang mga tauhan sa wastong paghawak at pag-iingat ng mga baril. Ito man ay galing sa gobyerno o pribado nilang pag-aari. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa Zamboanga City kung saan nakuha at nagamit ng kanilang kaanak na minor de edad ang kanilang armas. Inatasan ang mga BUCOR personnel na gumamit ng heavy-duty gun safe o lockbox na naka-vault at ilagay sa ligtas na bahagi ng bahay. Gawing lihim ang mga susi o combination code. Huwag iwan sa mga drawer o ibabaw ng lamesa at maglagay ng trigger lock o cable lock sa mga baril kapag ang mga ito ay hindi ginagamit. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pag-iwan ng baril sa loob ng sasakyan, sa ibabaw ng mesa, sa ilalim ng unan o sa mga drawer na walang lock. Partikular na tututukan ng Kamara sa mga deliberasyon ng panukalang pambansang pondo para sa 2027 ay kung naipatutupad ba ng Department of Education o DepEd ang mental health services sa mga eskwelahan. Sa schedule ng budget hearing sa buwan ng Setyembre pa, inaasahang tatalakayin ang proposed budget ng DepEd. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
we hope that we can actually, in this budget season, budget hearing, we hope that we can actually be able to be appraised with the ongoing program from DepEd, whether this allocation, this funding has been utilized, how many of the non-teaching personnel have been hired out of the 10,000. 2.97 billion pesos ang pondong inilaan para sa school-based mental health program at Learner Wellness Division ng Department of Education o DepEd sa taong ito. Nakapaloob sa programa ang pagsusulong ng kapakanan at pangasiwa sa mental health concerns ng mga mag-aaral. Bukod pa ito sa 89.92 billion pesos na halaga para naman sa Child Protection Program ng DepEd na naglalayong bigyang proteksyon ng mga mag-aaral laban sa mga pang-aabuso, karahasan, pagsisamantala, diskriminasyon at bullying sa loob ng mga paaralan. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjo, isa sa titingnang mabuti ng mga kongresista sa isasagawang budget deliberations ay kung epektibo bang naipatutupad ng DepEd ang mga programang ito. Sa gitna ito ng tumitinding karahasan sa mga paaralan na ang pinakahuli ay ang pagbaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan 2 menor de edad na mag-aaral ang nasawi. Kasi ang magbigiging basihan po dyan is yung utilization rate, di ba? So we would like to know how speedy the hiring and how speedy the implementation of these programs. We're talking of how many billions of pesos. Batay sa schedule ng budget hearing sa Kamara, sa Setyembre nakatakda ang deliberasyon para sa panukalang pondo ng DepEd sa 2027. Gate naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kinakailangan pa rin ng sapat na pondo para sa sektor ng edukasyon upang matiyak ang kinakailangang seguridad para sa mga estudyante at mga guro. Wala. Sapat na teachers at sapat na personnel, including yung mga guidance counselor at saka yung mga guidance counselor associates na nasa batas na yan na dapat pinoprovide, no? Para makatulong din sa pag-monitor at pagbigay ng mental health services, no? Sa mga estudyante, sa mga guro, sa empleyado, sa mga eskwelahan. Para sa 2027, 976 billion pesos ang proposed budget para sa DepEd. Mas mababa kaysa 1.015 trillion pesos na pondo para sa taong ito. Samantala, batay sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na yung 2026, 5 ang naitalang pinakamatitinding karahasan sa paaralan. Partikular na ang pagmaril sa Tacloban City noong Hunyo at Zamboanga City ngayong Agosto. Samantalang school stabbing incidents naman ang naitala sa Bacolod City, Cavite City at General Trias City noong Hunyo at Hulyo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, nanindigan ng kampo ni former House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa pagbaliktad ng ilang mga ex-bodyguards si Zaldico. Samantala, nagbabala naman ng ombudsman sa sinumang humahadlang sa kanilang mga investigasyon kaugnay ng mambabatas at iba pa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. But inuulit ko, mariin po nating itinatanggi na kung anumang insinuation na may kinalalaman tayo dito sa pagbaligtad nito mga testigo. Iginiit ng kampo ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa pagbawi ng testimonya ng 4 sa ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico, maging ang pagbaligtad ng dating surprise witness sa Blue Ribbon Committee hearing na si Orly Guteza. Itinanggi ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni Representative Romualdez, na binantaan, sinuhulan o pinangakuan ang mga ito kapalit ng pagbawi ng pahayag. Hindi po natin gawain yan, no, na makipag-usap, no, para lang makakuha or mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction, di ba, na dahil lang ay may recantation, meron na kaagad konsiderasyon. Parang madali tanggapin ang original statement pero yung recantation ay hindi madaling tanggapin. Bakit kaya?
Noong September 2025, binanggit ni Guteza ang pangalan ng dating House Speaker at ni former Congressman Zaldico sa investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico. Ngunit sa sinumpaang salaysay ni Guteza na may petsang August 13, 2026, itinanggi nito na 3 beses siyang nag-deliver ng maleta sa umano'y bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Sa supplemental counter affidavit na isinumite ng kampo ni Romualdez sa Ombudsman, kabilang dito ang sworn statements ng 25 dating driver at aide ni Zaldico, pati ang pagbawi ng salaysay ni Guteza. Ang aming ginawa lang po is to present the evidence that the Ombudsman himself required. Di po ba? Kasi at this stage of the proceeding, it's supposed to be an impartial investigation where the Ombudsman weighs the evidence of the complainants vis-a-vis the evidence of the respondent. Samantala, nanindigan naman ang Office of the Ombudsman sa kanilang mga investigasyon. Sa pahayag ng anti-graft body, nagbabala ito na ang sinumang mangangahas humadlang, mangbara o manggulo sa kanilang proceedings ay haharap sa buong bigat ng batas. Hindi rin sila hihinto sa paghahanap ng katotohanan kahit umaayaw magsalita ang sinuman. Itinuturing nilang classic pressure tactics ang recantations at hindi na bago sa high-profile cases. Ngunit hindi naman anya umiikot ang investigasyon sa iisa o iilan lamang testigo. Ayon sa Ombudsman, mayroon pa silang 28 mga testigo na handang magbigay ng mga direkta at mahahalagang kaalaman tungkol sa mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim na ang mga ito ng legal process at tinukoy ng Ombudsman na mga uniform personnel at aktibo pa sa serbisyo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para sa Malacanang, hindi maganda ang implikasyon ng ginawang pagbawi ng pahayag ni Orly Guteza ukol sa umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera ni dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunman, ipauubayan na ng Malacanang sa mga kinuukulang ahensya ang pag-iimbestiga sa nasabing issue. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Mandato po ng mga investigating bodies. Ngayong may umamin at may nagsabi na siya'y ginamit lamang para magkwento ng mali sa isang tao, dapat itong maimbestigahan. Kung sino ang dapat na sampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Hindi dapat palagpasin ang ginawang recantation o pagbawi ng salaysay ng dating security aide ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat imbestigahan kung sino-sino ang dapat na makasuhan sa pangyayaring ito. Sa unang salaysay ni Guteza, nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Yusek Castro, ang nais lamang ng Pangulo ay katotohanan at hindi gawa-gawang ebidensya laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Pero muli, ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Guteza para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. So dapat po ma-check mabuti lahat, mabalanse lahat. Para sa palasyo, ang recantation ni Guteza ay nangangahulugan na may mga taong gumagawa ng pekeng kwento para siraan ng isang tao o maging ang administrasyon. Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization.
Nakakabahala rin anya ito dahil sinisira nito ang sistema ng hustisya sa bansa. So medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-aaralan pa ng House Prosecution Team kung iprepresenta sa impeachment trial bilang testigo si Ramil Madriaga, ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ipahayag ng abogado ni VP Duterte na si Attorney Paulo Panelo na posibleng si Madriaga ang pinakamahalagang testigo ng depensa. Ayon kay House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., kailangan muna tapusin ang examination kay dating Special Disbursing Officer Gina Acosta at repasuhin ang lahat ng mga ebidensyang naipresenta kaugnay ng confidential funds. Kabilang si Madriaga sa 27 proposed witnesses ng prosecution sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. All decisions with respect to witness selection, no, these are based on what are the evidence that we need to present and what we have presented already. No, what we have based on our estimation, what are the important matters that we've already been able to prove. That applies not just with respect to Madriaga, it applies to all of the other witnesses. So, ano ho yan, no? Continuing analysis yan. Magtatayo ng dagdag na pumping station sa pamahalaan sa loob at labas ng Metro Manila. Inaasahan makakatulong ang proyekto upang mabilis na mapahupa ang baha. Samantala, iniutos naman ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya na pag-aralan ang ipinatutupad na flood control measures sa ibang bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I think altogether we will have 13 Yes, sir. 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. 13 dagdag na pumping stations ang itatayo sa loob at paligid ng Metro Manila. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang inspeksyonin ang Tripa de Gallina pumping station sa Pasay City kanina. Ayon sa Pangulo, posibleng maisakatuparan ang proyekto sa katapusan ng taon o sa unang bahagi ng 2027. Makatutulong ito upang mas mabilis humupa ang baha sa Metro Manila at karatig na mga probinsya. Ngunit hindi anya dito nagtatapos ang dapat gawin. May iba pang kailangan solusyonan gaya ng problema sa basura na siyang pangunahing dahilan ng pagbaha. Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyan bababa, hindi na masyado magandang takbo. Kaya yan ang kailangan natin ayusin ngayon. Ayon sa Pangulo, kabilang sa isusulong ng administrasyon ang Waste to Energy Program. With our waste to energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson Romando Artes, tatalakayin nila ngayong araw sa palasyo kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan ang tungkol sa problema sa basura. At kasama po sa tatalakayin namin mamaya, yung unified ticketing sa basura, mga improvements sa mga proseso at sistema po. To ensure na nahahakot po ng maayos yung basura. Sa situation briefing naman kahapon kasama si PBBM sa MMDA office, ipinaaaral na ng Pangulo ang flood control measures ng ibang bansa. Ipinag-utos din
ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, idinipensa ng Department of Budget and Management ang paglalagay ng alokasyon para sa itatayong evacuation centers sa buong bansa sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Kaugnay ito sa pagpuna ni Senator Panfilo Lacson sa 180 million pesos na lump sum allocation sa bawat isang evacuation centers na may kabuuang halaga na mahigit 3 billion pesos. Ayon kay Senator Lacson, kulang din sa detalye ang nasabing proyekto at kung saan ito partikular na itatayo. Sagot ng DBM na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang kawalan ng tiyak na lokasyon ay hindi nangangahulugang walang natukoy na proseso para sa pagtatayo ng evacuation centers. The absence of specific locations in the fiscal year 2027 NEP does not mean that the evacuation centers have no identified implementation process or may be located arbitrarily. Under Republic Act No. 12076 or the Ligtas Pinoy Centers Act, the NDRRMC, in coordination with the LGUs and relevant agencies, is specifically mandated to identify and prioritize the sites while DPWH serves as the implementing agency. Nagsimula na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagsasaayos ng mga nabutas na kalsada sa Metro Manila na resulta ng mga pag-ulan sa nagdaang mga araw. Sa ngayon ay temporary repair works muna ang isinasagawa ng DPWH sa mga nasirang kalsada. Kabilang sa isinasaayos na ay ang kahabaan ng Ortigas Avenue, Rojas Boulevard, Mindanao Avenue, C5 at Batasan Road. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nag-anunsyo ng malaking hakbang si United States President Donald Trump laban sa Iran na aniya ay lalong magpapahirap sa nasabing bansa. Kasunod ito nang hindi pa rin pagbayag ng Iran sa mga kagustuhan ng Amerika sa nilagdaang kasunduan noong Hunyo. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions and we'll see what happens. Nagdeklara ng economic warfare si United States President Donald Trump laban sa Iran matapos mabigo ang layunin ng Memorandum of Understanding o MOU. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump na walang iba kundi siya lamang ang nagbigay ng oportunidad sa Iran para sa usapang pangkapayapaan pero binaliwala lang ng Iran. Dahil dito, maglalagay ng mas matinding pressure ang Amerika sa Iran na aabot sa puntong isolation o wala na itong ibang matatakbuhan. Babala ni Trump sa lahat ng mga bansa na magtatangkang tumulong sa Iran na sila rin ay mahaharap sa mabigat na economic sanction, kasabay ng panawagan sa lahat ng mga kaalyado na sumuporta sa kampanyang ito. Sa ngayon, tuloy ang US blockade at tuloy ang paglalayag sa Strait of Hormuz na bukas sa mga barko sa paniniwala ng Amerika. The deal didn't turn out to be what they said, when they tell us one thing and they do another, but the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places, but we'll see. We're going to see what happens.
Pero ayon kay Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf, kung iniisip ng Amerika na madadaig nito ang Iran sa pamamagitan ng maraming panggigipit kahit sa ibang mga bansa ay nagkakamali ito. Katunayan, ayon kay Iranian strategic analyst Mohammad Marandi, walang nagugutom o kagutuman sa Iran ngayon, indikasyong walang malaking epekto ang economic sanctions. There was no hunger in Iran, and there is no hunger today in Iran. That is objective. And the siege is to break the will of the Iranian people. It is to, and that's what the sanctions have been about for the last 40-some years. The objective is to bring the Iranian people to their knees and then to the streets. But that's going to fail. Aniya, isa lang ang paraan upang matigil ang gyera at iyon ay tuparin ng Amerika ang mga obligasyon nito, mayroon man o walang MOU o anumang kasunduan. The Iranians have said that in order for this to end, in order for the Strait of Hormuz to be open, the United States has to accept and carry out all of its obligations. Whether the MOU is dead or alive, Iran doesn't care. Sa ngayon, abala ang Iran sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Sa ulat ng Iranian media, ipinag-utos ni Iran President Masoud Pezeshkian ang buong suporta sa armed forces. Nangako ito na gagawin ang lahat upang maibigay ang lahat ng kailangan upang mas mapalakas ang hukbong pangdepensa ng Iran. Pinatutunayan naman ito ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. نگاهش به نیروهای مسلح یه نگاه کاملا واقعی و مبتنی بر واقعیات هست. دقت داشته، اصرار کرده و هیچ کوتاهی نکرده. علیرغم اینکه دولت هم در زمان بین دو جنگ در یک سری بالاخره مضیقه‌های اقتصادی و تامین اعتبارات و اینها قرار داشت، در طول جنگ که به مراتب بیشتر. Ayon kay Marandi, kung sakali mang hindi sumunod ang Amerika at muling magbalik sa gyera, determinado ang Iran na talunin ito sa laban kahit ano pa ang mangyari. I think Iran is determined to defeat the United States, come what may. Iran is going to take the initiative in the conflict with the United States. Iran's military doctrine is defensive, but when it comes to the aggressor, I think Iran is going to be on the offensive now. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni United States President Donald Trump ang posibleng pag-uusap nila ni North Korean leader Kim Jong-un bago matapos ang taon. Ang pagkikita ay kaugnay ng umano'y pagbabago ng estratehiya ng Amerika sa laban nito sa Iran na pakikipagmabutihan sa mga kaalyado nito. Isa sa umano'y layunin ng pag-uusap ay ang pagbuhay sa diplomatic agenda ng unang termino ni Trump na hikayatin ang North Korea na itigil ang nuclear weapons program nito. Ayon kay Trump, kung siya ang tatanungin ay hindi dapat pinayagan ang North Korea na magkaroon nito. Pero aminado ang US leader na isa ang communist country sa may pinakamaraming nuclear warheads sa mundo. But I get along with him. And you know what? The fact that I get along with him, that's a good thing, not a bad thing. He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with him very well. Ayon kay Trump, nagtitiwala naman aniya siya na habang maaayos ang pagkipag-ugnayan niya kay Kim Jong-un ay walang mangyayaring hindi maganda, lalo't kilalang kaalyado ng Iran ang North Korea na posibleng magbigay ito ng armas nuklear sa Iran. Can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine. Sa kabila ng malaking pinsala sa iba't ibang lugar sa Russia, patuloy sa pagtanggi si Russian President Vladimir Putin na nasa alanganin na ngayon ang ekonomiya ng kanilang bansa.
At sa kabila ng maraming pressure mula sa Ukraine at ibang bansa sa Europa, nananatiling matigas sa paninindigan ang Russian leader. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Mariing pinabulaanan ni Russian President Vladimir Putin ang balitang nasa kritikal ang ekonomiya ng Russia bunsod ng gyera nito sa Ukraine. Bagaman aminado ito na may epekto ito sa pangkalahatang estado ng kanilang bansa, positibo pa rin ang Russian leader at sinabing maraming bagay naman talaga ang nakakaapekto sa ekonomiya ng isang bansa. Gayunman, walang bahid ng pagkabahala si Putin. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Sa pagpasok ng linggong ito, matitinding pinsala ang tinamo ng Russia sa paglusob ng Ukrainian drones. Patuloy ang pag-atake sa mga planta ng langis at kuryente. Bukod sa logistic hub ng Wildberries, sinimulan na ring atakihin ng Ukraine ang mga produksyon ng pagkain sa Russia. Единственное, что у нас осталось целое, это склад. Он находится в другом корпусе. И, соответственно, готовая продукция, которая у нас была произведена за последние пару месяцев. И соответственно, осталось сырье. Что хочется сказать, компания Alma-Food 35 лет. В этом году мы отметили 35 лет. 25 лет назад мы построили этот завод. 25 лет мы его развивали. Laganap rin sa social media ang mga reklamo sa kawalan ng langis at iba pang problema sa kanilang bansa. Pero sa gitna nito, hindi basta nanonood lang ang Russia. Kung sa Ukraine ay drones, missiles naman ang pinauulan ng Russia sa mga lugar sa Kiev at karatig lugar. Tila ba ayaw patulugin ang mga residente? Kasunod nito, inatasan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang kanilang depensa na pagtuunan ng pansin ang pagprotekta sa mga sibilyan. Ipinag-utos nito na ibuhos ang supply ng mga armas sa mga lugar kung saan mas epektibo ang operasyon laban sa pag-atake ng Russia. Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримав все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших. Bagaman inamin ng United Kingdom na nagsusupply ito ng missile sa Ukraine, problema pa rin ang depensa laban sa mga missile ng Russia dahil sa kakulangan ng missile interceptors. Sa ngayon, nasa testing phase pa lang ang bagong imbentong jet-powered interceptors ng Ukraine na binuo ng pinatalsik na dating Defense Minister na si Mikhailo Fedorov. Hanggang ngayon, wala pa sa mga pinakikiusapang bansa ni Zelensky ang pumapayag na magbigay ng kani-kanilang missile interceptors. Kaya wala itong magawa kundi bumuo ng sarili nitong paraan. Ayon sa ulat, nasa gitna ng special military operation ngayon ang Russia. At ayon mismo kay Putin, posibleng matapos na ang operasyon na ito, kudyat na isang malaking pag-atake. Sinabi rin ni Putin na kailangan nilang paghandaan ang pagbabalik ng marami nilang servicemen na sumabak sa gyera gaya ng magiging hanap buhay nila pag-uwi. Kung kailan ito, walang iniwang detalye ang Russian leader. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезное. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsasagawa ng maigting na information drive at active shooting training o active shooter training ang mga otoridad sa Thailand sa iba't ibang eskwelahan. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa Debsirin Nontunbari o Nontunburi School noong August 7 kung saan 7 ang nasawi kabilang ang 14 anyos na estudyanteng sospek. Ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ng Thai Education Ministry na inoobliga ang mga eskwelahan na magsagawa ng active shooter drills at palawakin ang kaalaman ng mga estudyante para sa kanilang kaligtasan.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Naniniwala sa Department of Justice Secretary Frederick Vida na responsibilidad ng bawat Pilipino ang maging maingat sa mga content na i-share online. Kaugnay ito ng kumalat na video ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Nanawagan ito sa media at publiko na huwag nang i-repost o i-share ang mga katulad na content lalo't maaari lamang magdulot ng hindi magandang epekto sa manonood. I want to seek help from the media also and the public, diba? If it's really, let's not repost, no? Let's restrain, no? The real power here is the power of restraint, no? If it's a violent video, tapos nakarating sa'yo, ang gagawin mo, isi-share mo pa at ipapas. Yung sharing, we can do it individually as Filipinos. Let's help in this, no? Gayunman, hindi masabi ng opisyal kung maaari bang makasuhan ng mga nagre-repost o nag-share ng mararaas o hindi kaaya-ayang online content dahil ayon sa umiiral na batas, sakop pa rin ito ng freedom of expression. Kasi pag tiningnan natin, no, existing jurisprudence would tell us that this is within the spectrum ng freedom, no, or liberties of individuals. So I have serious reservations pa on possible criminal liability of those resharers. Tuloy-tuloy ang mga eskwelahan sa pag-supply ng metal detectors, paglalagay ng closed-circuit television na CCTV at pagtatalaga ng mga gwardya. Ito ang pagtiyak ni Education Secretary Sonny Angara sa isang panayam kanina nang bisitahin niya ang Bai City National High School sa Negros Oriental. Ayon sa kalihim, tumutulong ang mga local government units sa pagbili ng mga kagamitan para sa seguridad ng mga eskwelahan. We have funding for some things like metal detectors, which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs, and some schools have security guards. And we're lucky because here in Bai City, meron tayong mga partner LGUs. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments, like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach. Kinansila ang pasok sa Don Vicente Rama Elementary School at Don Vicente Rama High School sa Cebu City kanina dahil sa banta sa seguridad. Kasunod ito ng kumalat na text message sa mga guro at magulang na isang minor de edad ang umano'y nagtangkang mamaril sa isang eskwelahan sa Basak San Nicolas, Cebu City kagabi. Kinumpirma ni Councilor Dave Tumulak ang nangyaring pamamaril, subalit ang mga sangkot-anya ay miyembro ng isang fraternity na pawang mga kabataan. Nakasabot pa sa inyong gibati nga tumang kahadlok gumikan sa mga text messages, sa mga chat nga inyong na-receive ug inyo ning gipakatap, gipang-share. Tinuod dunay nahitabo nga pagpamusil kagabi dito sa Basak San Nicolas, naglambigit sa mga batanon. Tinuod na. Apan ang nahitabong pagpamusil, may karambigitan kini sa mga fraternity sa Rasoy nga barangay. Ug doon na may katap nga mga istorya nga ang isulod na po sa pagpamusil ang mga usas mga estudyante diri sa elementary ug sa high school. Itinanggi naman ng opisyal ang planong pamamaril sa Don Vicente Rama ayon na rin sa salaysay ng mismong suspect na ngayon ay nakadetenina sa Cebu City Police Station 1. Akong nahinabi ang suspect ug iyang gipanghimakak ang maong mga report nga doon na siya planong dautan sa estudyante diri sa Don Vicente Rama High School. Iyan ang gipanghimakak ang tanan. Hinungdan nga dili na ta angay mabalaka. Nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng barangay at ng paaralan para paigtingin pa ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga unverified text messages o online post na maaaring magdulot ng takot at panic. Bilang mamamahayag,
may marapat na paraan kung paano isa sa publiko ang mga impormasyong may kaugnayan sa mga kabataan na nasasangkot o nagiging biktima ng karahasan. Paano nga ba ang tamang paghahayag ng nasabing usapin? Ito ang balita ni JP Nunez. May tungkulin ng media na talagang ipaalam sa publiko ang nangyayari, pero at the same time, kapag ang sangkot po talaga dyan ay bata, kailangan natin itanong sa sarili natin, kailangan ba talaga ilabas ang detalyeng ito? Kapakanan ng kabataan bago ang istorya ng balita. Ito ang dapat isaalang-alang ng mga mamamahayag o media professionals, content creators at ordinaryong netizen sa mga pangyayaring kinasasangkutan ng mga menor de edad. Kaugnay ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan menor de edad ang sangkot at mga naging biktimang estudyante. Ayon sa Council for the Welfare of Children o CWC, una sa dapat ingatan sa pagpapahayag ang pagkakakilanlan ng mga kabataan maging sila ay sangkot o naging biktima ng marahas na pangyayari. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, hindi dapat madala ng mga kabataan ang pagkakakilanlan na naiuugnay sa isang marahas na pangyayaring kanilang pinagdaanan. Kaya mas makabubuti kung itago ang anumang pagkakakilanlan ng mga kabataan upang maiwasan silang ma-expose sa cyberspace. Maaari pa rin kasi siyang makilala. No? There are the other identifying circumstances. Kunyari, hindi kita ang mukha ng bata, naka-blur yan, pero kita naman sa likod kung saan siya nakatira, saan ang paaralan niya, ano ang pangalan ng magulang niya, anong itsura ng uniform niya kunyari, or yung kapaligiran niya. Isa pang paalala ng CWC ay may kaugnayan sa responsableng paggamit ng mga video o larawan. Maaari kasing manariwa sa kaisipan ng mga kabataang naging biktima ang mapait nilang karanasan oras na makitang muli sa video o larawan ang kanilang pinagdaanan. Yung possibility of re-traumatization ay napakalaki. Siyempre, para dun sa mga naging biktima, no question yan, maaring isabuhay po nila o maisaisip po nila yung pinagdaanan nila. Para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malagim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila nung mga maaring na-experience nila. Mahigpit din ang paalala ng CWC sa mga ordinaryong netizen na huwag nang ibahagi ang mga video o larawan kaugnay ng marahas na insidente. And yung pagre-repost ay panibagong publication po kasi yan. So, sa pamamagitan po ng pagre-repost natin, kahit yan naman ay hindi natin ginagawa dahil may masama tayong intention, tayo ay pine-perpetuate natin yung buhay ng isang material online. At of course, pinapalawak natin yung audience at pinapahaba natin yung staying power ng isang material. Kung makakakita ng mga irresponsableng gumagamit ng mga sensitibong video o larawan ng karahasan na apektado ang kabataan at may layuning para lang mag-viral, maaari itong i-report sa helpline ng Makabata 1383. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nagsumiti na sila ng supplemental counter affidavit kanina sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng iba't ibang reklamong kriminal laban sa mambabatas. Ito ang balita ni Dante Amento. So we're here lang to file today. Umiwas sa mga tanong ang abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa supplemental counter affidavit ng mambabatas. Pero kinumpirma ni Attorney Felix Villa na isinumite na nila ang naturang affidavit sa Ombudsman kanina. Anya, bahala na ang tagapagsalita ng mambabatas na magbigay ng pahayag hinggil dito. For any comments, we'll reach out to the media. Ang affidavit ay naglalaman ng sagot ni Romualdez sa mga reklamo tulad ng plunder, direct at indirect bribery, graft at paglabag sa anti-money laundering law. Sabi pa ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, kasama sa affidavit ang recantation o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa laban sa mambabatas. Gayon din ang pahayag ng iba pang driver at security aides ni dating Congressman Zaldico. Pinabulaanan nila na mga ito ang pahayag ng mga sinasabing maleta boys na nag-deliver ng pera kay Romualdez.
Samantala, tinawag naman ng ombudsman na classic pressure tactic ang pagbawi ni Gutesa sa kanyang pahayag. Hindi anya bago ang mga ganitong hakbang sa mga high-profile na kaso. Tiniyak ng ombudsman na hindi nakadepende ang buong investigasyon sa iisa o ilang testigo lamang. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, nanindigan ang Alliance of Concerned Teachers na dapat muling pag-aralan ng Department of Education o DepEd ang ipinatupad na 3-term school calendar. Ayon sa mga guro, hindi nakatutulong ang bagong calendar para mabawasan ang nawawalang araw ng klase lalo na sa sunod-sunod na suspensyon, bunsod ng sama ng panahon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sinabi na natin sa DepEd, naku, kailangan nyo ng mag-assessment kasi mukhang hindi talaga 3-term school calendar ang solusyon dito sa lost days natin. Dahil sa nakita po natin, itong mga nakaraang araw, talagang ang dami na pong araw na nawawala sa klase ng ating mga estudyante. Mukhang lalala pa yung 58 lost days last year. Sa halip na babawasan ang class losses, nag-aalala ang mga guro na mas dadami pa ang araw na mawawala sa pagtuturo sa mga estudyante. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Chairman Ruby Bernardo, noong nakaraang school year, umabot na sa 58 ang lost school days na naitala. Kaya giit ng grupo, marapat na sigurong suriin ng Department of Education o DepEd kung ang 3-term school calendar nga ba ang angkop na solusyon sa problema ng lost school days. Sa ngayon, no, na nasa ganito tayong sitwasyon, mukhang wrong timing yung pagbabago ng school calendar. Sa ngayon, ang ginagawa ng mga teachers yung alternative delivery mode once na nag-suspend ng klase, pero tingin natin hindi naman yan sapat. Gamit ang alternative delivery mode, kanya-kanyang diskarte na lamang umano ang mga guro para habulin ang mga na-miss na lesson kapag bumalik na sa regular na schedule ang klase. Dito i-assess na lamang nila ang mga mode essential learning competencies o pagpili sa importanteng lesson na dapat matutunan ng mga bata. Nahihirapan po talaga kami pagka ganito yung sitwasyon. Medyo nagigilty nga ho kami kung minsan kasi pag magsasend kami ng activity sa mga bata, sasabihin ng mga bata or ng mga magulang, ma'am, tagit lang po kasi nandito po kami sa evacuation center, nalilimas pa po kami ng baha o kaya naman nandito pa po kami sa taas ng bahay namin. So, hindi ganun dapat supposed to be, no, yung edukasyon. Hindi na nga natututo yung mga estudyante, naging ano pa kami, nagdagpasanin pa kami para sa kanila. Lalo na yung online kasi hindi naman po lahat may access po talaga sa online. Kaya ang ginagawa namin, yung mas accessible, magsasend na lang po kami ng activity. Samantala, sa naging press briefing naman kahapon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, isinusulong aniya ng DepEd ang school-level class resumption pagkatapos ng sakuna upang maiwasan ang learning loss kapag masama ang panahon. Ayon sa DepEd, mas gusto po nilang magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community, hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. Kaugnay nito, may concern din ang mga guro sa ipinatutupad na granular approach sa suspensyon ng klase. Bagamat layo nitong bigyan ng kakayahan ang mga school heads na magdesisyon kung magpapatuloy o magsususpindi ng klase batay sa aktwal na sitwasyon sa kanilang lugar, giit ng mga guro, dapat itugma ito sa aktwal na sitwasyon ng mga estudyante. Hindi umano pare-pareho ang kondisyon ng mga bata, may mga nakatira sa malalayong lugar at may mga lugar na higit na apektado ng baha at masamang panahon. Sa ngayon, bunsod ng ilang mga araw na suspensyon ng klase, posible nilang magkaroon ng make-up class depende sa instruction ng DepEd. Pero hiling ng mga guro, wag naman po sana yung Sabado-Linggo kasi nga sobrang bigat po talaga ng trabaho dito sa ilalim ng pagbabago ng calendar na ito. Sa halip na yung pangako nito na pagagaanin yung aming trabaho, talagang lupay pa yung mga teachers. Lalo pa ngayon na yung mga seminar, mga training, coaching,
at iba pa ay ginagawa nga ng Sabado at Linggo. Sinisika pa ng UNTV News and Rescue na kunan ng pahayag ang DepEd kaugnay ng hinaing ng mga guro. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR at isa na lamang low pressure area ang dating bagyong Neneng. Alas 4 ng hapon kanina, namataan ito ng Pag-asa sa layong 480 kilometers sa north ng Itbayat, Batanes. Samantala, patuloy na nakaapekto sa Luzon ng southwest monsoon o habagat. Base sa forecast ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na pagulan ng Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao, habang may papulupulong pag-ulan naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao, patuloy na makararanas ng maaliwala sa panahon, pero may posibilidad ng papulupulong pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Samantala, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isa pang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Sodel na nasa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, sa araw ng Linggo ay posibleng palakasin ng nasabing bagyo ang habagat. Nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nasa mahigit 10,000 individual matapos ang ginawang rescue at evacuation operations sa iba't ibang lugar sa bansa na naapektuhan ng pagbahabunsod ng habagat at bagyo. Samantala, 6 na individual naman ang nasagip ng PCG sa Davao Occidental matapos masiraan ng motor bangka habang nasa karagatan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Well, basically, yung kabuuan ng na-rescue ng ating buong hanay ng Philippine Coast Guard all over the country sumabot sa 10,197 to be exact. Majority of it has been rescued in the area of National Capital Region. Kabi-kabilang rescue at evacuation operation ang ginawa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard matapos ang halos 2 linggong pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Sa tala ng PCG, umabot sa 10,197 na individual ang nasagip ng kanilang tauhan mula sa 829 deployable groups na binubuo ng 5,604 PCG responders. Ayon kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael Jan Encina, pinakanahirapan sila sa pagsasagawa ng rescue operation sa lalawigan ng Pampanga at Oriental Mindoro. Well, challenging yung area ng Coast Guard Substation Pampanga. The fact that this Coast Guard Substation has been just established, marami din yung evacuees na monitor natin dito at nirespondihan ng ating mga kasamahan sa Coast Guard. So nasa almost 9,000 yung mga evacuees na tinulungan natin dito. Kasama din dyan yung challenge areas natin in Puerto Galera sa may Oriental Mindoro. Dagdag pa ng PCG, sa ngayon ay naka-alerto pa rin ang kanilang mga tauhan dahil naman sa posibleng maging epekto ng bagyong Neneng. Because of the advent nitong tropical depression Neneng, we still follow yung protocol natin, yung 3 Ps, the preventive, preemptive at proactive approaches natin, in which continuous pa rin yung pakikipag-ugnayan natin sa mga rescue units within the LGU. Katuwang din dyan yung ating mga kasamahan sa AFP, Bureau of Fire Protection, sa OCD. Samantala, 6 na individual naman ang nasagip ng tauhan ng Philippine Coast Guard sa karagatang sakop ng Davao Occidental. Ayon sa PCG, nakaranas ng engine trouble ang naturang bangka, dahilan upang humingi sila ng saklolo sa PCG. Upon the receipt of this incident, immediately ang ating Coast Guard in the area has provided search and rescue operations. So nag-deploy tayo ng floating asset at agad-agaran nating tinaw yung motor bangka. Ngayon, all 6 individuals are in good physical condition. Lahat sila ay nilapatan ng first aid at lahat ay nasa maayos na sitwasyon. Bukod sa rescue operations, umabot sa mahigit 250 commuters din ang napaglingkuran ng libreng sakay ng PCG sa mga pasaherong apektado ng malakas na buhos ng ulan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiposisyon na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang mobile pumps sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Layo nitong mabawasan ang mga pagbaha at kung sakaling muling bumuhos sa malalakas na ulan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Mahirap po kasi dito din sa barangay namin kasi lubogin talaga ng baha at saka kapag naman po, mabilis naman humupa kapag pero kapag tuloy-tuloy po, hindi po kasi mabilis. Ilang taon ng problema ang mga pagbaha sa barangay Tatalon, Quezon City, partikular na sa kanto ng E. Rodriguez Avenue at G. Araneta Avenue. Kapag malakas at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, mabilis din ang pagtaas ng tubig baha. Ayon sa ilang residente, sa mga nagdaang araw na halos walang tigil ang malalakas na ulan, umaabot ng hanggang 6 na talampakan o higit pa ang taas ng tubig baha sa lugar. Opo, lagpas mo tao kasi yung last time na rescuer po, lubog din po dyan na time na dyan sa baba na yon na area, lubog po. Noong nakarang araw, hindi na gano'ng kataas pero no Monday talaga, mga bandang 10 o'clock, tumaas na. O di kami naman umakyat na sa taas. Bukod sa nababahang bahay, nagiging perwisyo rin ito sa mga maliliit na negosyante sa lugar. Ngunit kahapon, tila napansin ng ilang residente ang mas mabilis na paghupa ng tubig. Mas madaling bumaba po kapon. Mas parang may pinag-iba. Salamat naman at hindi na maapekto yun yung mga business dito ng mga tao. Mabilis po yung pagbaha dito lalo po kapag napupuno yung ilog. Tsaka pag malakas po yung ulan, tas tuloy-tuloy, talagang mabilis po. Pero nung simula po nung nagkaroon po ng drainage dyan, doon po nawawala naman yung tubig. Pero dito po naiipon siya. Nakailang flood mitigation projects na rin dito sa barangay Tatalon, Quezon City. Ulit pa rin ang problema ng mga pagbaha. Gayunman, umaasa ang mga residente dito na masosolusyonan ito ng gobyerno. Sana po umayos na kahit sa tagal ng panahon nila nag-aayos dito, wala pa rin naman. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, naglagay ang ahensya ng mobile pump sa barangay Tatalon. Isa ito sa 7 lugar sa Metro Manila na nilagyan ng mobile pump bilang preemptive measure sa posibleng matinding pag-ulan at pagbaha. Bukod sa E. Rodriguez Avenue at Araneta Avenue, nakaposisyon na ang mga mobile pumps sa Acacia Estate sa Taguig, Rojas Boulevard sa Maynila, Sukat sa Parañaque, Magallanes sa Makati, Tumana sa Marikina at Maypaho sa Caloocan. Layunin ng mga pump na pabilisin ang pag-agos ng tubig patungo sa pinakamalapit na daluyan ng tubig o drainage outfall. Sa ngayon, ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos, pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatili pa rin sa mga evacuation center ang maraming residente sa Bugalyon sa Pangasinan dahil mataas pa rin ang baha sa kani-kanilang mga bahay. Problema rin sa lalawigan ang malaking epekto ng baha sa mga taniman at palayan. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue, Joy Moran. Nag-volunteer po kami talaga na dito talaga. Hindi kami na-rescue. Kasi talagang malalim na talaga yung tubig din. Nananatili sa state of calamity ang bayan ng Bugalyon sa Pangasinan dahil sa epekto ng sama ng panahon. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, lahat ng barangay sa Bugalyon ay apektado na ng pagbaha. Batay sa tala ng Bugalyon Public Information Office, mahigit 4 na rang individual na ang ngayon ay nasa evacuation centers. Sa Bugalyon Integrated School, Torres Bugalyon Elementary, sa Lasa Barangay Hall, Samat Old Barangay Hall at Banlag Senior Citizens Building. Ayon kay Mang Rogelio, nagkusa na silang magpunta sa evacuation center dahil wala na silang mahihigaan sa kanilang bahay sa lalim ng tubig baha. Opo, bumabaha. Taon-taon na bumabaha talaga. Hanggang baywang. Minsan umabot ng ganliig. Yun ang tubig sa amin talaga. Ngayon napasukan din ang bahay namin din kasi. Kaya wala kami mahigan. Kaya pumunta kami dito ngayon sa Torres para lalim kasi talaga.
Nakalubog na rin ang maraming taniman at palayan sa kanilang lugar. Sa barangay Kabayawasan, lubog na rin ang mga kalsada. Bali, sa pilitan po kaming ni-rescue dahil gawa po ng tumataas ang tubig tapos sabay po ng malakas ng ulan at rumaragas ang pag-agos ng tubig. Pag sa akin po ma'am hanggang sa liig kasi maliit po ako yung sa asawa ko sa dibdib po. Taon-taon po ganito ang sitwasyon namin ma'am pagka tag-ulan tapos sasabayan po ng dam tapos sa habagat talagang mababaha po kami. Ilang dump truck ang ginamit na ng mga otoridad sa pag-rescue sa mga residente dahil sa taas ng tubig. Ang ilang residente naman ay lumusong na habang papunta sa mas ligtas na lugar. Ayon naman sa Municipal Social Welfare and Development Office, mahigit 29,000 pamilya na ang naabutan nila ng tulong. Bukod sa Barangay Kabayawasan, baha din sa Barangay Pantal, Barangay Magtaking at Barangay Poblasyon. Patuloy naman ang monitoring ng Bugalyon Local Government sa mga residente kasabay ng pagtiyak ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangang pamilya. Pinapayuhan naman nito ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Joy Moran, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE tungkol sa karapatan ng mga manggagawa tuwing may matinding sama ng panahon. Paalala ng DOLE, may karapatan ang mga empleyado sa pribadong sektor na tumangging pumasok sa trabaho kapag may banta sa kanilang kaligtasan dulot ng masamang panahon at hindi sila marapat patawan ng parusa. Ang pahayag ng DOLE ay alinsunod sa Labor Advisory na nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino kaugnay ng mga patakaran sa suspensyon ng trabaho sa pribadong sektor sa tuwing may kalamidad o sama ng panahon. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw ng Webes. Maraming salamat po at shout out kina Darwin Tolentino, gayon din kay Dexter Serenos at kay David Salvador. Gayon din kay Ramon Arcilia, Eddie Paharilion at Christopher Pelino. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, na nagsasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? At yan ay naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.